magandang po. Good evening to everyone. And also to those who are online. Salamat po ng marami sa lahat ng naririto. Lahat po ba tayo ngayon ay masaya na tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataong magtipon po muli sa pangalan ng Panginoon. Say amen? Amen. Alright, tayo po tumayong lahat at tumawid po tayo. Ang atin pong spirit ay gamitin ng Diyos tayo lagi sa kaligtasan ng iba. Amen. Sapagkat tayo papunta sa langit, gusto nating isama yung iba sa langit na napakaganda. Rescue the perishing. Amen. Alright, awitin natin ang buong laya at sigasig sa Panginoon. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Whip for the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Yes. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Second now. Though they are slighting him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only He will believe. forgive. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings like worry that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, hearts that are broken will brighten once more. Come on, Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save. Alam niyo po kanina, meron po kaming parent interview. Morning, twice, dalawang group. And I realized na yung mga parents ay talagang kailangang masabihan lalo ng salvation. Dahil nung isinyer ko kanina, yung salvation, marami nagsasabing tiyak. Pero pag tinanong mo kung paano, how to be saved, their answer is, you mix faith with works. It's the common answer. You believe on the Lord Jesus Christ plus works. Gagawa ng mabuti. Kaya simple lang ang gospel, pinapaliwanag natin. At salamat po, may mga parents na nag-profess kanina. Amen. So salamat po sa biyaya na meron tayo. Kaya ito'y ating responsibility. Let's sing from the heart, everyone, on the last stanza. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for thy labor, the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer, a Savior aside. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save. Wow, amen. Amen. Jesus saves. Nadinig ba natin, everyone? We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the stakes and cross the waves. Onward with our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Walk behind the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell the sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Singing islands of the sea, echo back the ocean came. Earth shall give her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle's cry. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom when the heart for mercy
mercy grace. Sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Give the winds. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Naniniwala ba tayo na ang Panginoon ay pwedeng magligtas anumang oras? Amen. 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 Bago natin awitin yan, before we sing the next song, we will offer a prayer ngayong gabi. We will pray together and we will pray for the salvation of the lost. Napag-pray natin yung mga unsaved loved ones natin. Ha? Let's pray for our unsaved loved ones, friends, co-workers, office mates, schoolmates, neighborhood, leaders. So we'll spend at least 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes of prayer. Pag-pray natin, hindi lang ating inaawit. Let's pray for them. So let's give time to pray, few minutes, and then I will close in prayer. So let's pray wherever you are, especially you online. You pray with us. Pag-pray natin ang ating bayan, our country, the world. No? May mga nagso-soul win ngayon in different areas. So we pray. Our prayer might be needed somewhere, sometime, somehow. You know? So let's pray. Okay? Let's pray. Diyos, maraming salamat po sa inyo at meron kaming malayang bansa. Pagpalain mo po na ang mga tao, yamang ang mensahe ng iyong pagliligtas ay napakaliwanag na aming tinanggap. We have the message, the clear message. We experience this message. We are not just going to share the message, but we share our lives. We share what we experience from the saving work of the Lord Jesus Christ. So we pray, Lord, that you will give us more boldness to share the Word of God wherever we are, wherever we go. Maybe to hand them a gospel tract, to give gospel tract, pass on gospel tracts. Maybe to share through social media. Any way we can, by our lives, wherever we go, wherever we work. Lord, use us in our neighborhood. Let our lives be a channel of blessing, and as they watch for our lives daily, it might create a thirst in them, how we live with contentment, with joy, with peace in our hearts and in our families.
Thank you, Lord. Every time we go to church, we are telling to the people around us in our community that God is important. And we want to thank God and worship God and praise Him. And it is our joy to enter into the house of the Lord. So, Lord, we pray that all our relatives will be saved. We know that your coming is at hand. And we are waiting any moment for the rapture. And we don't want to be in heaven just with ourselves and our loved ones. But there are lots of people, multitudes of people, Lord. So help us to see the open door and do not waste time. Every time we have an opportunity, help us to share the gospel. Give us this heart, a passionate heart, to share the gospel and reach for more. And Lord, help us to be faithful in our mission givings. And help us to really be committed in our mission offering so that we could help and support our missionaries who are really giving their lives and putting their all efforts to share the gospel and reach more people in their different mission field and area. So Lord, thank you, Lord, for giving us a church like this who is alive and on fire for the Lord. Thank you for our brethren. We bless each one of us, O Lord, and use us for the salvation of many souls. This year, Lord, may we see more souls saved and added to the church. This we ask and pray in Christ's name. And all the people say amen? Amen. Okay, awitin po natin. Love lifted me. Amen. Love lifted me. Praise the Lord. Wow. It's our own experience before. Everyone. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the waters lifted me, now saved. Yes, am through Jesus I. Christ. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. All my heart to Him I give. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. Yes. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul's best song. Faithful, loving service to Him belongs. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Souls in danger. Souls in danger, look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, billows His will obey. He, your Savior, wants to be saved. Come on. Today. Yes, let me say, Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Amen. One more song in Tagalog. Such love. Amen. Amen.
tulad ko ay minahal ng Diyos. Lungkot sa puso'y ibig matapos. Nagdusa nang ako'y mailapit. Anong dakilang pag-ibig? Pag-ibig ni Jesus ay nahayag sa krus. Ang tulad ko ay minahal ng Diyos. Anong dakilang pag-ibig? Nanahan siya kasama ng tao. Kahit sasapitin ay kalbaryo, walang katulad na patotoo. Pag-ibig ni Jesucristo, pag-ibig ni Jesus ay nahayag sa krus. Ang tulad ko ay minahal ng Diyos. Anong dakilang pag-ibig? Kahit ako ay dapat itakwil, sa krus si Jesus di napapigil. Katubusan para sa tulad ko, sa sala ay naalipin. Pag-ibig ni Jesus ay nahayag sa krus. Ang tulad ko ay minahal ng Diyos. Anong dakilang pag-ibig? Sa puso niya ngayon ako'y anak, at di alipin ang isang hamak. Nang maligaw man ako ng landas, pagtanggap niya'y walang kupas. Pag-ibig ni Jesus ay nahayag sa krus. Ang tulad ko ay minahal ng Diyos. Anong dakilang pag-ibig? Sino ba tayo para mahalin ng Diyos? Ano? Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat. Thank you, Lord, for loving such a sinner like us. It's really all by grace. Maraming salamat po sapagat ang naranasan naming pagmamahal sa iyo ay higit pa sa anumang hirap, sakit, kabigatan, kahirapan dito po sa mundong ito. Ang mga pagsubok, ang mga tukso, ang mga katitisuran, ang anumang pagpapala o anumang karangyaan sa buhay na ito ay hindi maitutumbas at hindi kayang takpan ang pag-ibig ng Diyos na dumating sa aming buhay. Kaya naman po kami naririto, nagpapasalamat at nawa maipamuhay namin kapag kami mga aktwal na mga pangyayari sa aming buhay, mapatunayan namin yung sinabi ni Apostle Paul, but none of these things move me. Tulungan niyo po ng mga mananampalataya ay maging makaabot sa ganun katatag na paninindigan na walang makapagpakilos sa amin kagaya ni Job. Kahit kami patayin ng Diyos, magtitiwala pa rin kami sa Kanya. At siya'y nanambahan. Kaya Panginoon, kami po ay mahihina, ngunit hindi dahilan ng aming pagiging mahina. Lalo kaming may dahilang para lumapit sapagkat kung talagang inaamin namin kami mahina, hihiling kami ng kalakasan mula sa iyo. At ang kalakasang ito ang magbibigay sa amin ng pagpapatuloy, hindi na po kami, kundi ikaw na ang nabubuhay sa pamamagitan namin. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang mga anak mo na narito, mga wala rito, mga naka-online, mga nasa ibang bansa, nasa ibang bayan. Lord, reach them out, touch their hearts, speak to them, speak to us, at lahat po kami makapagpasakop ng aming sarili para sundin ang iyong mabuting kalooban. Dalangin namin ang mga may karamdaman, those who are sick, we remember them. We pray for the extra strength and healing for them. Dalangin po namin ang Oting family. Ikaw po ang manguna sa kanilang situation, sa kanilang mga karamdaman at ang iba pa pong mga kapatid na maaaring may karamdaman at kabigatan, ikaw na po ang magpala sa bawat isa. Maging sa bawat isa na narito. Dalangin namin ang lahat na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say amen? Amen. Amen. Maraming salamat po. We will read Leviticus chapter 26, 1 to 46.
So, sabayan natin ang ating mga kapatid, ano? Basahin natin ng malaya, malakas, may paggalang. Leviticus 26:1 to 46. Okay mga kapatid, handa na po ba kayo? Basahin natin ang salita ng Diyos. Okay. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga diyos-diyusan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Inyong ipangilin ang aking mga sabat at iyong galang ang aking sanktuaryo, ako ang Panginoon. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at iingatan ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin, Ay maglalagpak ang ako ng ulan sa panahunan at ang lupain ay pakikinabangan at ang mga kahoy ay parang ay magbubunga. at ang inyong pag-iik ay aabot hanggang sa pag-aani ng mga ubas, at ang pag-aani ng ubas ay aabot sa paghahasik, at kakanin ninyo ang inyong pagkain na sagana, at tatahan kayong tiwasay sa inyong lupain. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, at manghihiga kayo, at walang katatakutan kayo, at aking papawiin sa lupain ang mabangis na hayop, ni hindi dadaan ang iyong lupain sa tabak. At hahabulin ninyo ang inyong mga kaaway at mga bubual sa harap ninyo sa tabak. At 5 sa inyo hahabol sa 100, at 100 sa inyo hahabol sa 10,000, at ang inyong mga kaaway ay mangangabual sa tabak sa harap ninyo. At lilingapin ko kayo, at papalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo, at papagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo. At kakanin ninyo ang laong kamalig, at iyong lalabas sa luma dahil sa bago. At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo, at hindi ko kayo kapupuutan. At lalakad ako sa gitna ninyo, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, upang huwag kayong maging mga alipin nila. At sinira ko ang mga kahoy ng inyong pamatok, at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako, at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, At kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan, at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na anupat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo at ang lagnat na uubos sa mga mata at magpapalupaypay sa kaluluwa at maghahasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan sapagkat kakanin ang inyong mga kaaway. at itititig ko ang aking mukha laban sa inyo, at kayo'y masasaktan sa harap inyong mga kaaway, kayo'y pagpupunuan ng mga napupuot sa inyo, at kayo'y tatakas ng walang humahabol sa inyo. At kung ang mga bagay na ito man ay hindi ninyo ako pakinggan, ay parurusahan ko kayong mga kapitupa dahil sa inyong mga kasalanan. At sisirain ko ang kahambugan ng inyong kapangyarihan, at gagawin kong parang bakal ang inyong langit at parang tanso ang inyong lupa. At guguluhin ninyo ang inyong kalakasan ng walang kabuluhan, sapagkat hindi ibibigay sa inyo ang inyong lupain ang kanyang bunga ni kahoy sa parang ang kanyang bunga. At kung kayo'y sasalangsang sa akin, at hindi ninyo ako didinggin, ay dadalhan ko kayo ng makapito ang higit ng salot ayon sa inyong mga kasalanan. At susuguin ko sa inyo sa mga ang malimaw sa parang, nasasamsam kayo ng inyong mga anak, at papatayin ang inyong mga hayop, at kayo'y pakukuuntiin sa bilang,
at pangungulila ang inyong mga lakad. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin, At lalakad din naman ako ng laban sa inyo at sasaktan ko kayo nang makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. at pararatingin ko sa inyo ang tabak ng gaganap ng higanti ng tipan, at kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan, at pararatingin ko ang salot sa gitna ninyo, at kayo'y mabibigay sa kamay ng kaaway. Pagka masisira ko ang tungkod ninyong tinapay, ang 10 babae ay magluluto ng inyong tinapay sa isa lamang horno, at sa inyo'y isasauli sa timbang ang inyong tinapay, at kayo'y kakainin ng hindi kayo mabubusog. At kung sa lahat ng ito ay hindi ninyo ako pakikinggan, kundi kayo'y sasalangsang sa akin, ay sasalangsang ako sa inyo na may kapusukan, at paparusahan ko kayong makapito dahil sa inyong mga kasalanan. at kakanin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki, at ang mga laman ng inyong mga anak na babae ay inyong kakanin. At sisirain ko ang iyong matataas na dako, at aking wawasakin ang inyong mga larawang araw, at itatapon ko ang inyong mga bangkay sa mga katawan ng inyong mga Diyos-Diyosan, at kapupuutan ko kayo ng aking kaluluwa. At gagawin kong giba ang inyong mga bayan, at gigibain ko ang inyong mga sanktuaryo, at hindi ko na sasamyuin ang amoy ng inyong mga amoy na masarap. At gagawin kong ilang ang lupain, at pagtatakhan ng inyong mga kaaway na turatahan doon. At kayo'y aking pangangalatin sa mga bansa, at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo, at ang inyong lupain ay magiging isang ilang, at ang inyong mga bayan ay magiging sira. Habang nahandusay na sira ay magkakaroon ng kapahingahan. Sa makatuwid bagay ang hindi ipapahinga sa inyong mga sabat nang kayo'y magsisitahan doon. At tungkol sa mga matitira sa inyo, ay sisidlan ko ng takot sa kanilang puso sa mga lupain ng kaniyang mga kaaway, at habulin sila ng kalatis na isang dahong nalalaglag, at sila'y tatakas na parang tumatakas sa tabak, at sila'y mabubuwal ng walang humahabol sa kanila. At mga kastisuran sila na parang nasa harap ng tabak, kahit walang humahabol, at hindi kayo makakatayo sa harap ng inyong mga kaaway. At mamamatay kayo sa gitna ng mga bansa, at sasakmaliin kayo ng lupain ng inyong mga kaaway. At ang mga matitira sa inyo ay magsising lupaypay sa kanilang kasamaan sa mga lupain ng inyong mga kaaway. At sa mga kasamaan naman ng kanilang mga magulang ay magsisipang lupaypay na kasama nila. At kanilang isasaysay ang kanilang kasamaan, at ang kasamaan ng kanilang mga magulang, sa ang kanilang pagsalangsang na isinasalangsang laban sa akin, sapagkat sila'y lumakad naman ng laban sa akin. Ako naman ay lumakad ng laban sa kanila, at sila'y aking dinala sa lupain ng kanilang mga kaaway. Kung magpapakumbaba nga ang kanilang mga pusong hindi tuli, at katanggapin sa parusa sa kanilang kasamaan. Ay aalalahanin ko nga ang aking tipan kay Jacob, at ang aking ding tipan kay Isaac, at gayon din ang aking tipan kay Abraham, ay aking aalalahanin, at aking aalalahanin ang lupain. Ang lupain naman ay papabayaan nila, at magagalak sa kanyang mga sabat, samantalang mga handusay na sira na wala sila, at kanilang tatanggapin ang kaparusahan ng kanilang kasamaan, sapagkat kanilang tatanggihan ang aking mga hatol, at kapupuutan ng kanilang mga kaluluwa ang aking mga palatuntunan. At sa lahat mang ito, pagka sila'y nasa lupain ng kanilang mga kaaway, ay hindi ko sila itatakwil, ni kapupuutan ko sila na sila'y aking lubos na lilipulin, at aking sisirain ang aking tipan sa kanila, sapagkat ako ang Panginoon nilang Diyos. Kundi alalahanin ko alang-alang sa kanilang mga ang tipan ng kanilang mga magulang,
na aking ilalabas sa lupain ng Ehipto sa paningin ng mga bansa upang ako'y maging kanilang Diyos. Ako ang Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Ito ang mga palatuntunan at ang mga hatol at ang mga kautosang ginawa ng Panginoon sa kanyang sarili at sa mga anak ni Israel sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises. Maraming salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Salamat po sa katapat mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Kay buti mo, Panginoon, ang buhay ko ngayon ay iaalay ko sa iyo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa iyo ay natamo. Aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos, aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, hindi magbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay iaalay ko sa iyo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa iyo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos, aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, hindi
Amen. Wow, salamat sa Panginoon. Ano? Maliwanag sa atin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Alam niyo po, nagiging dapat maliwanag po sa atin yung ating paraan ng kaligtasan, the gospel. No? The gospel is the same. From the beginning hanggang sa huli, the same gospel. Alam niyo po, ang gospel mayroong iba't ibang segment ng revelation eh. Hindi naman ang gospel, hindi naman ang ebanghelyo ay agad napakaliwanag sa tao. No, the gospel is started from prophecy. Minsan hinahanap ng mga tao, ano ba ang gospel? Of course, naniniwala tayo na Jesus died for our sins, He was buried, and He rose again. That is the gospel. Pag sinabi natin gospel, good news. No? Ay kailan nagsimula ang good news? Ang tanong natin. Kailan ba nagkaroon ng good news? Kailan ba nagsimula ang gospel? Dun sa Genesis 3:15, sabi ng Panginoon, the seed of a woman will, yung head ng serpent, dudurugin, ang sabi diyan. It shall bruise thy head. The seed, the woman and between thy seed and her seed. Walang seed ang babae eh. Women have no seed. The seed will come from a man. So this is virgin birth. This is the gospel prophesied. Kaya that is from Adam to the birth of the Lord Jesus Christ is 4,000 years. Kaya yun ay hula, binalita, yung magandang balita na meron talagang darating na binhi. Hindi lang sinabi kung sino. Hindi lang pinangalanan. Kaya nung una, hindi alam kung ano pangalan niyang binhi na yan. Sino yung binhi na yan? Who is that seed? There was no identified literal name written in the Bible. And then to Abraham, the Bible said, In thee shall all nations be blessed. Paano mangyayari yon kay Abraham? And that is through Jesus Christ. Kaya sabi sa Galatians 3:8, God preached the gospel to Abraham. Pinangaral na yung gospel kay Abraham. Sa pamamagitan mo, Abraham, pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Sa pamamagitan ng iyong binhi. Hindi pa nga nangalanan sino yung binhi na yon. Until later on, si Jesus Christ ang nag-fulfill. Kaya ang good news, nagsimula sa hula. Kaya ang Old Testament punong-puno ng hula ng magandang balita na darating ang tagapagligtas. May darating na magliligtas. Hanggang sa mga prophets, lahat ng prophets, itinuro yan. Acts 10:43. Lahat ng prophets, sinasabi yung magandang balita. Pagdating sa Matthew 21, pinanganak si Kristo, magandang balita din yun kasi dumating na yung Savior. Good news pa rin yun. Ngayon, nung si Kristo ay nabuhay ng may kabanalan and then tinungo niya ang krus ng Kalbaryo, binayaran ng ating kasalanan, good news pa rin yun. Nung siya'y ilibing at nabuhay na muli para sa ating justification, good news pa rin yun. Kaya ang good news, hindi lamang ang pinaka sinasabing yung 1 Corinthians 15:1-4, yung He died for our sins, was and rose again, yun ang pinaka-identity ng Savior. He will die for our sins. Kasi walang ganon. Yun ang pinaka-identity ng maging Savior. He will die for our sins, He will be buried, and He will rise again on the third day. But the good news started when it was prophesied, dun pa lang sa Genesis. Di ba, nagkasala si Adan at si Eva, nilagyan ng Panginoon ng sheep skin. And that pertains pointing to the cross, pointing to Christ. Kaya lahat ng yun, that is not the gospel, but that is not the Savior, but all those sheep offered, and all those sacrifices offered in the Old Testament is pointing to the cross. That's the good news. Kaya mga kapatid, huwag kayong malilito kung kayo makakapakinig ng iba't ibang aral na ang gospel ay ganito, ang kaligtasan, nung una, walang sinner's prayer, walang repeat after me, ngayon ang gospel naman ang inaatake. So mga kapatid, wag gusto kong kayo, mga mananampalataya, mga members ng Christ Baptist Church, wag tayong makisali
sa mga bagong mga balita na dumarating. Mga bagong mga aral na dumadating. Let us stay sa kung ano yung maliwanag na sinabi ng Bible. Amen? Na walang masama kung kayo nag-aaral ng Bible and then magkaroon kayo ng, exercise of your theological mind. Mag-isip kayo, pag-isipan nyo. Pero hindi natin pwedeng ikulong ang Diyos sa isang talata. Hindi po. So, salamat po ngayong gabi. Kasama natin ang ating missionary from Calamba. So, ginagamit ng Panginoon. Pinakita niya sa akin yung video ng ginagawa ng Panginoon sa Calamba. Ganito din, parang tiles nila. Magantong kulay din sa gitna. Maganda, nagpa-tiles na sila. Kaya salamat sa Panginoon at masigasig po ang ating mga missionaries. Hindi lamang ito, kundi ang mga missionaries natin sa iba't ibang lugar. So, tayo po tumayong lahat. Let's welcome Pastor Joel Owas, missionary pastor, to preach to us. Magandang gabi po sa atin lahat. At tayo po na po yung makakaupo muna, mga kapatid. At Pastor, magbalita lang po ako ng ginagawa ng Panginoon sa Calamba, mga kapatid. At nag-prepare po ako ng mission report. Ito po ang ating mission report na ginagawa ng Panginoon doon po sa bandang Calamba po. Ano po? At ito po yung mga sumunod sa tubig ng bautismo. Mga kapatid, salamat po sa inyong mga panalangin. Nagbaptize po tayo ng 3 kabataan. Brother Jason po yan, Brother JM, at si Brother Elisha. Then meron po rin tayo isang tatay pastor na sumunod sa tubig ng bautismo, si Brother Saturnino Duwig, mga kapatid. At ito lang po, mga kapatid, meron tayong muling nabaptize, 2 nanay at isa po ring tatay. Si Sister Carol Sula, si Sister Princess Javier at saka si Brother Joshua. Bali po ang dinagdag po sa atin ng Panginoon, Pastor. Ngayong taon po, mga kapatid, ay more than 8 po. Then, Pastor, mayroon din po sa ating nag-transfer po doon na isang pamilya na galing naman po sa Bulacan, Pastor, na mabaptis na doon na po sa mission po nais maglingkod. Opo. At yun po, ating pong nabaptize po doon. Ito po yung ating mother sa ating simbahan. Yan po ay during aming Mother's Day at ito po yung ating mga tatay sa ating simbahan. Unti-unti po, at meron kaming prayer request, mga kapatid, pakisama niyo po ang aming salangin, po yung anniversary sa October 14, dito Saturday po. Kaligtasan po ng mga kaluluwa at katutugunan pa po sa pangangailangan sa aming anniversary. All in all, mga kapatid, salamat po ng marami at hindi po usad ang gawain kung wala pong kasamang panalangin at ang inyong suporta. Kaya po palapakan po natin ng Panginoon. Salamat po. At ang gawain po doon ay unti-unti po lumalago sa biyaya po ng Panginoon. Ngayon po tayo po ay magsipagtayo na at tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Hindi po tayo magpapakatagal-tagal. At saglit lang po tayo, mga kapatid. At basahin po natin meron po tayong PowerPoint dyan, Sister Judy Ann. At pag-aralan po natin ay Living a Godly Legacy. Ang simbang ito ay napakarami ng legasiya na may iiwanan sa lupa. At nagiging hamon tayo. At ang ating pong pag-aaralan po ay nasa Proverbs chapter 13 and verse 22. Sabay-sabay po natin basahin at tayo po ay mananalangin. After natin magbasa. Let's pray po. At basahin po natin. Proverbs chapter 13 and verse 22. A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito. Malayang sandali, Panginoon, na makapagtipan po sa inyo at kayo po'y katagpuin. Panginoon, hindi ko po alam ang iba't ibang karaingan, kabigatan, at pinagdadaanan ng mga kapatid dito po sa Muntinlupa. Pero one thing for sure, Panginoon, kailangan po namin kayo. Kailangan po namin ng iyong habag, kailangan po namin ng iyong biyaya. At ang mensahe pong ito, Panginoon, ay maging pagpapala po sa lahat. At hinihiling ko lang po, Panginoon, na ako'y samahin niyo po sa pangangaral. At malaya pong makagawa ang Panginoon ng iyong banal na Espiritu. At
At kami, Panginoon, hugasan po ng inyong banal na dugo at hining po namin ang inyong biyaya ay managana po sa aming lahat. Panginoon, salamat po ng marami. Ang simbahang ito ay napaka-inam gayahin sapagkat ito po ay sa iyong biyaya, sa iyong tulong, Panginoon. Ito ay gumagawa ng maraming makadiyos na ligasiya. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Salamat po sa Panginoon. At kung kayo po ay nagpapatuloy dito sa Muntinlupa, ang gawain po doon natin sa Kalamba ay nagpapatuloy din po sa biyaya ng Panginoon. Pag-aralan po natin living a godly legacy. Living a godly legacy. According po sa ating binasa, at napakaganda na tayo po ay bilang mga Kristiyano ay pakahangarin po natin na tayo po ay mag-iwan ng inheritance or legacy. Ano po? At next slide po, kapatid. The word living po, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan ay means to have a remaining after one's death. Mag-iwan, no? Then the word legacy means something that is part of your history or that remains from early time. Kaya napakainam na tayo pong mga Kristiyano ay mag-iwan po ng isang makadiyos na ligasiya. Ano? Isang makadiyos na ligasiya. Mga kapatid, wala po sa edad, wala po sa kalakasan, wala po sa propesyon, wala po sa naabot ang pag-iiwan ng isang makadiyos na ligasiya. Nawa nga po, mga kapatid, dahil nga po ang buhay ay hindi pa natin tiyak kung hanggang kailan tayo, ang pera po natin, alam natin kung anong meron pa tayo. Bilang mo yung pera mo. Totoo po eh. Pero yung buhay mo, hindi mo alam kung hanggang kailan. Tama ho ba? Kaya po, mga kapatid, napakaganda sa mga Kristiyano, pag-isipan mo na nung ikaw ay maligtas. No? Pag-isipan mo na, mananangin ka na, mangarap ka na, talagang mananangin ka na Lord, nawa ho, mag-iwan ako ng isang makadiyos na ligasiya. Mga kapatid, yan po ay iniisip, yan po ay ginagawa habang may panahon pa. Then, next slide po, mga kapatid. Pag sinabing ligasiya po sa Tagalog ay magagandang bagay na pwedeng balikan, lingunin, pagkuhanan na mabuting halimbawa, kahit tayo ay wala na sa mundong ibabaw. No, legacy o legasiya. Pag sinabing legasiya, mga kapatid, ay hindi yung naabot mo, narating mo. Pag sinabing legasiya, ito yung mga pwedeng balikan, lingunin, o pagkunan na mabuting halimbawa kapag tayo'y wala na sa mundong ibabaw. Napakapalad ng Kristiyano, totally, pastor, mga kapatid. Sapagkat hindi na natin iisipin kung saan tayo pupunta. Alam na natin kung saan tayo tutungo. Amen? Ano? Pero nawa, mga Kristiyano, dahil alam na natin kung saan tayo tutungo, pagtuon ng pansin naman natin, ano naman yung aking iiwanan? Na pwedeng lingunin, na pwedeng balikan, o pwedeng pagkuhanan ng mabuting halimbawa sa mundong ibabaw. Mga kapatid, habang tayo po'y may buhay, paano kaya balikan ang buhay mo pag tayo'y wala na? Paano kaya babalikan ang apelido mo, yung ginawa mo? Paano kaya babalikan ang buhay mo kapag ikaw'y wala na sa mundong ibabaw? Yan po ay pinag-iisipan, pinapanalangin, at talaga naman pong pinagtotoonan ng pansin, mga kapatid. The next slide. Ito po ang realidad. Isang araw, tayong lahat ay magiging alaala na lamang. Agree ho kayo doon? Say amen. Isang araw, mga kapatid, tayong lahat ay magiging magiging alaala na lamang. At nung ako po ay Bible school student pa, way back 2014, ito po hindi pa talis, mga kapatid. Talagang winawalis po namin ito. Talagang karga hakot buhat kami rito. Pero yung alaala na lamang ngayon, napakaganda na ng church at napakainam laging balikan ito. Dahil po ang Diyos ay may ginagawa sa ating buhay. Amen? Ano pa? Isang araw lahat tayo ay magiging bahagi na lamang ng kasaysayan. Kaya dalawang po meron tayo. Una, tayong lahat, pag natapos yung ating buhay dito sa mundo, alaala ka na lamang. At pangalawa, bahagi ka na lamang ng kasaysayan.
Pero ang tanong, anong alaala at anong bahagi ng kasaysayan ang iiwanan mo sa mundong ito? Kaya mga kapatid, pag-isipan po natin yan ngayong gabing ito. Then number 1, tatlong bagay lang po ito. Number 1, next slide kapatid. The truth about our lives. Pagkakatotohanan mga kapatid, ang Kristiyano magagaling dyan. We live in reality. Say amen. Ano? We live in reality mga kapatid. Namumuhay tayo dapat sa realidad. Pag sinabing realidad, ito talaga yung nangyayari sa araw-araw na buhay ng tao. Ano ba yung realidad natin mga kapatid? Mayaman man o mahirap, ito ang realidad natin. Sabi po rito, next slide. No? Sa Proverbs chapter 13 verse 22, napakaganda po makita niya. Sabi niya, a good man leaveth an inheritance to his children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Napakainam na sa buhay po natin mga kapatid, no, may maganda na may iwanan kang kayamanan. Pero napakainam, no, mag-iwan din tayo ng magandang legasiya o makadiyos na legasiya. Then ano pa? Ano po ang ating reality? Letter A, gaano man kahaba o kaikli ang ating buhay, ano? Gaano man kahaba o kaikli ang ating maging buhay, lahat tayo ay dadako sa katapusan. Mga kapatid, kaya dapat iniisip na natin, paano kaya ako babalikan? Paano kaya lilingunin? Paano kaya ako titignan? Ano kaya magiging buhay ko? Dahil mga kapatid, sinasabi po ng Bible, gaano man kahaba o kaikli ang ating maging buhay, lahat tayo ay dadako sa katapusan. That is the reality. Marami po tayong verse dyan. Sa Genesis chapter 5. Go to Genesis chapter 5. Ito po ang sabi. Sa Genesis chapter 5 and verse 5. And all the days that Adam lived were 930 years. And what? He died. Then next verse, verse 8. Kaya na po masabi dyan. Sabi dyan, and all the days of Seth were what? 912 years. And he died. Then next slide. Verse 11. Kaya na po mga kapatid. Go. And he died. Next slide, verse 14. Sabi niya, and all the days of Canaan were 910 years, and what? And he died. Next slide, verse 17. And all the days of Mahalalel were 895 years, and he died. Next slide, verse 20. And all the days of Jared were 962 years, and he died. Next slide, verse 27. Ito na po yung pinakamahabang tao na nabuhay sa mundo according to the Bible. And all the days of Methuselah, what? Were 960 years, and he died. Kung babasahin niyo po ang buong chapter ng Genesis chapter 5, magkakaiba ng haba, magkakaiba ng ikli, pero in the end of the day, mga kapatid, laging nandun yung tinatawag na kamatayan. Kaya mga kapatid, ang kamatayan, hindi pwedeng maiwasan, pero pwedeng paghandaan. Tayo mga Kristiyano, handaan na tayo. Pero nawa, ang concern na lang naman natin mga kapatid, nawa, pag tayo po ay nangawala na rito, ang babalikan sa atin, ang lilingon sa atin, tayo yung mga tapat na mananamba, tayo mga tapat na talagang katuwang ng lingkod ng Panginoon, ng ating pastor, tayo mga nagtapat sa pinagamit natin ang ating tahanan, ang ating sasakyan, lahat ng meron tayo, dahil isang araw, lahat tayo dadako sa katapusan. Pero paano natin iiwanan? Anong iiwanan natin? Anong klaseng buhay? Anong klaseng patotoo? Anong klaseng paglilingkod? Ang ating pong iiwanan sa mundong ito. That is the reality. Lagi ko nung narinig kay pastor, buhay tayo ngayon, hindi dahil mabait tayo o masama kahapon, kundi dahil tapat ang Panginoon, mga kapatid. Ano? At pag sinabi ng Panginoon, natapos na tayo, mga kapatid, tapos na tayo. Kaya ang Diyos ang magpapasya kung may gagawin ka pa o wala na sa mundong ito. Kaya mga kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos, napakainam, isipin mo na napakaganda ng buhay ng Kristiyano, papunta tayo sa langit, pero nawa, pagbabalikan ng buhay mo, isa ka sa nag-iwan ng isang makadiyos na ligasiya. Dalawang uri lang po ng tao meron sa mundong ito. Una, umaalis ng merong makadiyos na ligasiya. Pangalawa, umaalis ng merong masamang ligasiya.
kung merong listahan, sangka pipila, doon sa nagkaroon ng makadiyos na ligasiya, na nalagod ang Panginoon, o doon tayo sa umalis na merong masamang ligasiya na talagang hindi kinalugdan ng Diyos. Mga kapatid, maikli lang ang buhay. Pero nawa, mag-iwan po tayo ng isang makadiyos na ligasiya. Next slide, mga kapatid. Everything with a beginning has an end. Yan po ito to. Lahat ng nagsimula may pagtatapos. Lagi ko narinig kay Pastor Conwy, ang buhay ng tayo katulad ng kandila, na pag ang kandila ay sinindihan, nagsisimula na siyang maupos. At mga kapatid, hindi marami ang kandila ng iyong buhay. Isa lang ang ating kandila ng ating buhay, pero ang tanong, saan mo to gagawing o gagamitin? Saan ito makukonsumo? Then ano pa? Realidad mo ng buhay. Yamang tayong lahat ay may simula at meron ding wakas, nawa magkaroon tayo ng what? Ng makadiyos na ligasiya. Ang buhay Kristiyano ay napakaganda, mga kapatid. Papunta tayo sa langit. Pero nasa atin na lamang kung saan natin ikukonsumo, gagamitin, paglalaanan ang ating maikli o mahabang buhay. Then ano pa? Sa ating paglisan, kahit isang kayamanan sa sanlibutan ito ay wala tayong maisasama. Una, sinasabi ng Panginoon, no, gaano man kahaba o kaikli ang iyong buhay, lahat ito ay dadako sa katapusan. Pangalawang realidad, sa ating paglisan, kahit isang kayamanan sa sanlibutan ay wala tayong maisasama. Yan po ay realidad. Alam po natin yan, mga kapatid. Ang Kristiyano ay mulat na. Ang Kristiyano po ay talagang natanggal yung talokbong sa ating mga unawa. Binuksan na tayo ng unawa, mga kapatid. May unawa na tayo na anuman tangan nating material, lahat ito ay hindi natin maisasama. Yan ano pa? Tinan niyo po ito. Nasa Bible ba yan? Opo. Biblical po tayo. Sabi sa Job chapter 1 and verse 21, ito po ang sabi, and said, naked came out of my mother's womb, and naked shall I return. Either the Lord gave, and what? The Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Napakaganda po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ang tumpak na tumpak to. Napakaliwanag pa to sa sikat ng araw. Kasi sabi ng Panginoon, anumang material na meron tayo, mga kapatid, sa mundong ito, ay wala tayong maisasama. Then ano pa? Tinan niyo po ang salita ng Diyos. Next slide. Ito po, may isa pang mas maliwanag. Sabi rito, as he came forth for his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labor, which he may carry away in his hand. Ang liwanag po, mga kapatid. Sabi ng salita ng Diyos, wala tayong anuman na maisasama sa ating paglisan. Pero hindi naman po ibig sabihin yan, mga kapatid, na tayo hindi na mangangarap sa buhay. Ang sinasabi po ng verse na yun, mga kapatid, kung tayo po ay nagbibigay ng pagkakataon sa sanlibutan ito, sa pagyaman, huwag nating kalimutan na tayo po ay gamitin din ng Diyos sa mga espiritual na bagay. Next slide. Sabi po rito, sabi dyan, sorry, no baggage allowed, the reality of life. Yan po ang realidad ng buhay. Wala tayong masasama kahit anong ikaw man ay may doctorate ka man, ikaw man ay summa cum laude, ikaw man ay talagang very napakatalino mo, napakahusay mo, napakagaling mo, lahat sa pangalan mo, maraming dugtong sa iyong pangalan. Pero lahat yan in reality, kung hindi natin ipagagamit sa Panginoon, lahat po yan ay walang saysay. Then ano pa? Letter C, sundin natin ang payo ng Bible. Mga kapatid, ang realidad ng buhay ganito. Dapat natin sundin ang payo ng Biblia. Na ano, pastor? Na mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit. Mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit. Nasa Bible ba yan? Tignan po ninyo. Matthew chapter 6 and verse 19. Basahin po ninyo lahat. Ready, set, basa. Okay? Ayun. Verse 20. But lay up yourselves treasures in heaven. Yan.
nor steal. Verse 21, ito sabi ng Panginoon, for where your treasure is, there will your heart be also. Ang liwanag ng Panginoon, mga kapatid, kung tayo po'y nangangarap sa ating buhay ng paglago, ng pag-angat, ng pagyaman, tinuturo ng Panginoon, dapat tayo maging balanse. Kung nangangarap ka para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya, walang masama dyan. Agree ang Diyos dyan, mga kapatid. Pero nawa, wag mo ring lilimutin na tayo pong lahat, maikli na ang buhay, wala tayong maisasama, mag-impok din po tayo ng kayamanan sa langit. Then ano po yun? Ano ba yung kayamanan sa langit? Sabi rito, in the end, we keep only the things we place upon God's hand. Yung mga bagay daw po na inilagay natin sa kamay ng Diyos, yun lang po ang ating what? Maasabi natin na talagang hanggang sa eternity, mga kapatid, yan ay sasaysayin sa langit. Next slide. Kapag sinabing kayamanan sa langit, mga kapatid, ito po'y alam nyo na. Matatagal na tayong Kristiyano, matatagal na tayong nakapakinig ng mga paangaran ng ating pastor. Pag sinabing kayamanan sa langit, mga kapatid, lahat ng ating ginawa o gagawin pa para sa Panginoon, isang araw ito'y sasaysay na alalahanin sa langit na ikaw ay naging tapat at mabuting katiwala, pati ng isang mabuting lingkod. Ano yung kayamanan sa langit, pastor? Ito po yan. Next slide. Pag-aakay ng kaluluwa, pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Kaya nga ang simbang ito, pastor, kayo po ay talagang sa biyaya ng Panginoon, kayo po ay gumagawa ng legasiya ang simbang ito na talagang mahal ka ng Diyos, mga kapatid, talagang tayo po ay ginamit na ng Panginoon sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Yan po ay yan po ay kayamanan, pag-iimpok ng kayamanan sa langit, pag-aakay ng kaluluwa. Ano pa? Paglilingkod sa Panginoon, pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Ano man pong ginagampan nyo sa simbahan? Magtapat po tayo, magpatuloy po tayo, magpagamit po tayo, magpasakop po tayo. Yan po ay kayamanan, what? Sa langit. Pagtuwang sa gawain ng Panginoon, pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Lahat ito ay uuwi sa isang makadiyos na ligasiya. Mga kapatid, tandaan po ninyo, kahit ng gintot pilak sa Diyos po yan. Ang buhay lang po natin ang pwede nating maipagamit sa Kanya na ibabalik natin sa Kanya. Kaya pag sinabing giving, mga kapatid, ay talagang pagbabalik sa nagbigay. At ang buhay po natin yan, ang pinakamagandang meron ka na ipagamit mo sa Panginoon. Then ano pa? It's by serving God and others that we store up what? Heavenly treasure. Everyone's gains and no one loss. Mga kapatid, ano mang ginawa natin sa pangalan ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, lahat po yan ay what? Hindi ho mangangawala. Dahil yan po ay ginawa sa kaluguran ng ating Panginoon. Then next slide. Mga kapatid, sabi dito, ang mga mananampalataya na nag-iwan ng isang makadiyos na legasiya. Una, nakita natin ang realidad ng buhay, pare-pareho tayo ng realidad. Ikaw man ay nakain 4 na beses isang araw o 1 beses kami lang nakain sa isang araw, mayaman ko man o mahirap, pare-parehas tayo ng reality. Ang realidad natin, mga kapatid, nakapagtapos man tayo, mag-arbo man tayo, mga kapatid, pantay-pantay tayo, pare-parehas tayo ng reality. Mahaba mo maikli, matatapos tayo. At pare-parehas tayo ng reality, wala tayong madadala. At pare-parehas tayo ng realidad na dapat tayong mayaman man o mahirap, matagal man Kristiyano o hindi, dapat mag-isip, mag-impok ng kayamanan niya sa langit. Gayahin po natin ang mga mananampalataya na nag-iwan ng makadiyos na ligasiya. Ano po yun? Sino yung mananampalatayang ito? Si Enoch, ehemplo ng isang mananampalataya na lumakad sa daan ng Panginoon. Hebrews chapter 11, Genesis chapter 5 verse 20. Ang ganda ng legacy na iniwan ni Enoch eh. Si Enoch, mga kapatid, nung siya'y naging tatay, nung siya'y naging ama, wow! Si Enoch, mga kapatid, nung talaga nang siya'y, ang buhay niya, wala akong nabasa na si Enoch ay lumakad sa sanlibutan. Lumakad siya nakasama ang Diyos. Yan ang magandang buhay. Hindi naman nasulat na si Enoch ay mayaman o mahirap. Pero ito ang nasulat, mga kapatid, napakaliwanag dito sa sikat ng araw. Si Enoch ay lumakad nakasama ang Diyos. Then ano pa? Next slide. Makikita po ninyo. Genesis chapter 5 and verse 22. Sabi diyan, and Enoch walked with God after begat
Methuselah 300 years and begat son and daughters. Napakaliwanag ang buhay ni Enoch. Kung meron kayong babasahin, kung meron kayong papangalan sa anak, pangalan nyo Enoch. Lumakad, nakasama ang Diyos. Kaya pa minsan pansin nyo ba mga kapatid, walang nagpapangalan sa anak na Judas? Andiyan pa kayo? Walang nagpapangalan na anak na Judas Iscariote. Bakit? Alam na natin yung legasiya na iniwan eh. Pero pag ikaw magandang natapos yung buhay mo, pero nag-iwan ka ng babalikan, lilingunin, aba, maraming susunod sa iyong pangalan. Maraming magpapangalan. Ng pangalan mo sa kanilang mga anak. Ang ganda ng legasiya ni Enoch eh. And Enoch walked with God. Enoch walked with God. Napakaganda. Genesis chapter 5 verse 20. And Enoch walked with God and he was not, for God took him. Ang ganda. Then ano pa? Si Noah, ehemplo ng isang masunuring mananampalataya. Si Noah, mga kapatid, talagang nakakahamon yung buhay ni Noah. Si Noah ay, mga kapatid, napasulat na ano, pastor? Na hindi matigas ang ulo. Siya po isang what? Masunuring mananampalataya. Ito dapat ang paramihin natin sa simbahan. Si Enoch, kagaya ni Enoch, gayahin natin si Enoch. Sa biyaya ng Panginoon, lumakad siya, nakasama ang Diyos. Pangalawan, dapat natin gayahin sa simbahang ito, mula sa Bible, si Noah, masunurin na mananampalataya. Saan ba yung pastor sa Bible? Tingnan niyo po. Hebrews chapter 11 and verse 7. Basahin po ninyo. Kayo po ang magbasa para makita po ninyo mga kapatid. Ready, set, basa, go. Ayun. Wow! By faith, ang liwanag, matuwid. Then ano pa? Genesis chapter 6 and verse 22. Ready, set, basa, go. Ayun. Lahat ng inutos ng Diyos, sinunod ni Noah. Napakamasunurin. Kaya si Noah, ang ganda. Maka-Diyos na legasiya, masunurin sa Diyos. Then ano pa? Si Abraham. Si Abraham, ehemplo ng isang mananampalataya, handang ipagkaloob ang lahat sa Diyos, kahit pinaka-importante sa kanyang buhay. Kaya ang ganda, marami pa ho na hindi lang po natin sinama, kulang na ating oras. Pero at least meron tayong tatlo, Enoch, Noah, and Abraham. Si Abraham, kahit anak niya, kinailanganan ng Diyos, nirequire siya ng Panginoon na ialay si Isaac. Hindi niya ipinagdamot. Kahit importante sa kanya, ibinigay niya sa Diyos. Maka-Diyos na eligasiya. Saan yung pastor sa Bible? Tinong po ninyo. Sabi po rito, Hebrews chapter 11 and verse 17, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promise, offered up his only begotten son. Ano ang galing? Mga kapatid, mag-isip po tayo, ano ba yung importante sa buhay mo? Na pag ibinigay mo sa Diyos, mas lalo siyang maluluwalhati, mas lalo siyang madadakila. Yan po'y uuwi sa isang, wow, maka-Diyos na legasiya. Mga kapatid, wag lang natin pakahangarin na tayo'y pupunta sa langit, pero nawa, pakahangarin natin, paano babalikan ang ating buhay. Hindi man tayo perpekto, pero ang pinakamainam mga kapatid, ibinibigay natin ang ating buhay sa ating Diyos. Walang perpektong Kristiyano. Sa langit pa yun mangyayari. Pero ang pinakamaganda mga kapatid, sa buhay po natin, pinipilit natin, kahit pa tayo padapa-dapa, pamali-mali tayo, pero by the grace of God, bumabangon tayo, din ang buhay mo, doon lang, paggamit ka sa Diyos, doon ka lang magkakaroon ng maka-Diyos na legasiya. Then ano pa? Tatlong bagay po. Gusto niyo ho ba magkaroon ng godly legacy? Say amen. Ito po ang paraan. Tatlo lang po ito. Matatapos na po tayo. The ways to have a godly legacy. At ito po ang napasulat sa Proverbs chapter 13 and verse 22. Sabi niya, a good man leaveth an inheritance to his children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Inheritance. Then ano pa? Ito po, para magkaroon tayo ng maka-Diyos na legasiya. Mag-iwan tayo ng isang
magandang patotoo. Mag-iwan po tayo ng isang magandang patotoo. Si Enoch, si Noah, si Abraham, sila nagkaroon ng isang makadiyos na ligasiya. Why? Nag-iwan sila ng isang magandang patotoo. Magandang patotoo. Napakaganda ng patotoo nila. Gayahin natin sila. Mga kapatid, sa simbahang ito, napakarami ng magaganda ang patotoo. Ako po, isang papatotohanan ko po sa inyo, bunga po ako ng Bible study, San Guillermo, way back 2008. Nagpapasalamat ako na ako'y pastor, na naging bunga ako ng Bible study. At isa sa pinakamatagal na Bible study na meron tayo sa simbahan ay by the grace of God ay ang Bible study kala Dr. Siaga. Isa po ako sa naging bunga doon. Hindi ko akalain, nagagamit ako ng Panginoon sa Kalamba. Kaya napakainam. Mag-iwan tayo ng isang magandang patotoo upang tayo po ay magkaroon ng isang makadiyos na legasiya. Napakaganda. Pag iniwanan natin yung ating buhay dito, napakainam na tayong lahat ay sa langit pupunta pero nag-iwan tayo ng isang magandang patotoo. Kaya ito po sabi ng Bible. Tinan po ninyo, mabasa po nito. Hindi natin pwedeng papasinungalingan to mga kapatid. Sabi rito, a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor. Rather than what? What? Rich silver and gold. Ang maganda daw pong pangalan ay mas mainam. Kaysa saan? Sa kayamanan na katulad ng ginto at pilak. Biruin mo yon, good name. Good name. Mga kapatid, napakainam sa biyaya ng Panginoon. Tayo po ay panatilihin natin ang ating pangalan, ang ating apelido. Kung babalikan ito, tayo po ay isa sa mga nagtapat sa simbahang ito, naglingkod sa simbahang ito, at habang iniintay natin ang rapture, mga kapatid, tayo po ay yung ating pangalan, iniingatan natin, nagtitiis tayo para sa kaluguran ng ating Panginoon. Napakainam po yan. Then ano pa? Sabi rito sa Ecclesiastes 7:1, a good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. Napakaliwanag sinabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kung gusto natin magkaroon ng makadiyos na ligasiya, sa biyaya ng Panginoon, pahalagahan natin yung ating pangalan. Na manatili itong naglilingkod, nagpapagamit, talagang masunurin tayo sa ating Panginoon. Ang ating pagtatapat ay nasa Panginoon, katuwang tayo ng gawain. Mga kapatid, magkakaroon tayo ng isang makadiyos na ligasiya. Hindi ka umalis na walang kang lilingunin. Pag binalikan ang buhay mo, alam mo, sa biyaya ng Panginoon, nag-iwan ka ng isang makadiyos na ligasiya. Then ano pa? Sabi po rito sa isang quotation, a good name is more desirable, what? Than riches. Ang ganda. Pagkakaroon ng magandang patotoo ay higit sa kayamanan ng sanlibutan. Mayaman ka nga, ikaw ang pinakasikat, pero lahat naman ng iyong kinabubuhay ay galing sa masama. At hindi tayo mga tapat. Sa tingin nyo ba, mga kapatid? Pansinin nyo, yung mga kurap sa gobyerno, anong panalangin na mahirap? Kidlatan, bangungutin. Di ba? Mayayaman, pero kurap. Pero tayo mga Kristiyano, mga kapatid, sa buhay Kristiyano, tayo yaman tayo nasa Panginoon na manatili po tayong magkaroon ng magandang patotoo. At gaganda lang ang iyong patotoo pag ikaw ay na kay Kristo. Amen? Pag tayo wala kay Kristo, hindi tayo magkakaroon ng magandang patotoo. Kaya manatili po tayo kay Kristo para tayo po ay magkaroon ng magandang patotoo. Dahil kung wala si Kristo, wala tayong magagawang anuman. Nasulat po yun sa Bible. Yan ano pa? A good name will shine forevermore. A good name will shine forever. Mga kapatid, kaya nga si Rizal matagal nang patay. Pero inaalala pa rin. Why? Yung dahil sa ginawa niya sa ating bayan. Mga kapatid, pero ikaw man, hindi ka makilala ng buong Pilipinas. Pero ikaw, nag-iingat ka ng iyong patotoo. Kilalang kilala ka ng Diyos. Amen? Hindi ka man pinaka-popular, pero iniingatan mo yung pangalan mo para kay Kristo. Nalugod mo ang Panginoon. At tiyak na ikaw ay mag-iiwan ng isang makadiyos na ligasiya. Then ano pa? Mag-iwan tayo ng isang tapat
na paglilingkod. Paano tayo magkaroon ng isang makadiyos na legasiya? Magkaroon tayo ng isang magandang patotoo. Pangalawa, mag-iwan tayo ng isang tapat na paglilingkod. Mga kabatid, kung pinapangarap mo magkaroon ng makadiyos na legasiya, hindi maraming paglilingkod ang hinihingi ng Diyos. Isang paglilingkod lang. Pagtapatan mo yan, hanggang mag-rapture, hanggang kamatayan mo na, pagtapatan mo yan. Tapat kang umawit sa choir, tapat kang magturo ng mga bata, tapat kang Sunday school teacher, tapat ka nasa audio ka, nasa ushering ka, mga kabatid. Tapat kang deacon, tapat kang lingkod ng Panginoon, tapat ka sa Bible study, mga kabatid. Kahit isa lang, mag-isip tayo ng gagawin para sa Panginoon. Don't sit and die. Mag-isip po tayo ng pagtatapatan natin na paglilingkod. Nakamatayan lang at rapture ang magpigil sa atin upang hindi niya magawa. Nasa Bible ba yung pastor? Tinan po ninyo. Sa 1 Corinthians chapter 15 and verse 58, sabi rito, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is what? Is not in vain in the Lord." Isa lang na paglilingkod. Hindi marami, isa lang. Maganda kung marami. Pero kung marami man, pero hindi tama ang puso mo, kahit isa, tama ang puso mo, tapat mong ginagawa sa Panginoon, ikaw po'y mag-iiwan ng isang makadiyos na legasiya. Maganda ang iiwanan po ng inyong pangalan. Kadami sa simbahang ito na hinahangaan po sa biyaya ng Panginoon. Kadami ng miyembro sa simbahang ito nang sila'y umalis, nang sila'y na-promote na. Hanggang ngayon, hindi natin makalimutan ang kanilang mga pangalan sapagkat ang kanilang pangalan ay pinagamit nila sa Panginoon. Amen? Napakaraming miyembro na nalagas, na kinuha na ng Panginoon. Pero yung pangalan nila, yung buhay nila hanggang ngayon, nai-inspire pa tayo. Say amen. Mga kapatid, naalala ko pa si Ma'am Sheila, Oting, si Tatay Bonnie. Wala na sila, pero nai-inspire pa ako. Nais kong gayahin sila, tularan sila sa biyaya ng Panginoon. At marami pang iba sa simbahang ito. Nangamatay na, pero ang pangalan nila, sinasaysay pa, inaalala pa, at nagiging hamon pa. Yung po ang dahilan, yung buhay nila, pinagamit nila sa Panginoon, mga kapatid. Your labor is not in vain in the Lord. Magtapat tayo sa ating Panginoon. Then ano pa? Romans chapter 14 and verse 18, ito po sabi, "For he that in this thing serveth Christ is acceptable to God and approved of men." Mga kapatid, gusto nyo bang maging katanggap-tanggap tayo? Say amen. Paano daw paraan? You must serve Christ. Ang liwanag eh. Po, makikita po natin verse 18. Ang liwanag. Gusto nyo bang maging katanggap-tanggap sa Diyos? Sa paanong paraan? Serve Christ. Pagtapatan mo ang iyong paglilingkod. Matapos ang buhay mo na ikaw ay naglilingkod para sa Panginoon. Then ano pa? The measure of man's greatness is not the number of the servant he has, but the number of people he served. Sabi po sa isang quotation. Ang pagiging dakila daw po ng tao, hindi yung marami naglilingkod sa kanya, kundi yung marami siya napaglingkuran sa biyaya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, it's not in vain na tayo maglingkod sa Panginoon. Next slide. There is nothing small in the service of God. Walang maliit kapag ginawa sa Diyos. Lahat yan, pinapahalagahan ng Panginoon. Next slide. Mag-iwan tayo ng isang nakakahamon na alaala. Kung tayo kaya ay mawawala ngayong oras na ito, nakakahamon kaya ngayong alaala, naiiwanan? Nakakahamon ka kaya, nai-inspire kaya? Kaya mga kapatid, mag-iwan po tayo ng nakakahamon na alaala. Nasa Bible ba yung pastor? Tingnan po ninyo. Sabi rito, sa 2 Timothy chapter 1 and verse 5, di po natin kinuha po yun. "When I call to remembrance that faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also." Napakaliwanag mga kapatid. No, pag minamasdan ni Paul si Timothy, ang una niyang bumabalik sa kanyang alaala ay yung kanyang lola at yung kanyang nanay na talagang nabibless si Apostle Paul pag nakikita niya si Timothy, na yung pananampalataya ni Timothy galing sa kanyang
nanay at lola. Nakakahamon, mga kapatid. Nawa, pagbabalikan ng ating pangalan sa kinabukasan, nakakahamon ng ating buhay. Then ano pa? The best memories of our life can never capture in pictures. They are always captured by the heart. Kaya yung ginawa mo na para sa Panginoon, yan po ang makakahamon sa mga tao. Then ano pa? Tapos na po tayo. Ngayong gabing ito, 3 tanong po ang ating sasagutin. Ilan na kaya ang na-bless sa ating buhay? May na-bless kaya sa ating buhay? Nawa ho marami. Ilan na kaya ang na-touch ng ating buhay? Nawa ho marami na. Ilan na kaya ang nahamon sa ating buhay? Tayo po'y mananasan. Darating ang panahon, Panginoon, na ang aming mga buhok ay magiging puti na lahat at kami magiging makakalumutin at talagang manghihina kami at talaga naman po ang buhay namin ay hindi namin mapigilan ang kamatayan kahit kami mga ligtas na. Pero ang tinuturo niyo, Panginoon, sa amin na habang may buhay pa kami, may gagawin pa kami at mag-iwang kami ng isang makadiyos na ligasiya. Mga kapatid, ngayong gabing ito, ilan na ang na-bless sa ating buhay? Ilan na ang na-touch sa iyong buhay? Ilan na ang nahamon sa iyong buhay? Nawa po ang mga tanong na yan ay dalhin po natin sa apaanan ng ating Panginoon. Pastor Connie. Amen. Ngayon pong gabi, alam niyo po ba na ang ginagawa nating ito ngayong gabi? Bakit tayo naririto? At ang ginagawa niyo ngayon, patuloy nating ginagawa at ng ating mga kapatid, at maging sa iba't ibang dako. Ang katapatan na ating ginagampanan, we are building and preparing our legacy in the future. Kanina, pinakita po ang legacy, matapos mong mamatay, ano ang iiwanan? Pero yung iiwanan mong yon ay ginagawa habang nabubuhay. At ito yon, yung buhay mo ngayon. Hindi lamang pang ngayon ka nagtatapat. Iba-iba ang motibo ng tao. Iba-iba ang motivation ng tao. Pero bakit natin ito gagawing patuloy, itong ginagawa natin ngayon? Ang motivation natin ay kalooban ng Diyos. Ibig nating magawa, ibig natin siyang matuwa, ibig nating maging tama sa kanyang kalooban. Kaya tuloy-tuloy po mga kapatid, ang ginagawa ninyong yan, huwag niyong tigilan, hindi ko tigilan, dahil we are building and we are preparing our legacy for the future. Kaya lalo nating pagbutihin. Kaya sa gabing ito, pagkakataon para tayo lumapit sa Panginoon sa gabing ito. Kaunting kapasyahan, Lord, hindi ko alam gaano pa kahaba ang buhay na natitira sa akin. Nawa, yung naipamuhay kong nagdaan, kung ang buhay ko ay hindi na madudugtungan ng bukas, magsilbing magandang pamana ang buhay na nakita sa akin, ang paglilingkod na nakita sa akin, ang patotoo na aking naipamuhay. Kung ang bukas ay hindi na dadating at ang bukas ay katapusan na ng aking buhay, nawa ang aking buhay ay naging magandang pamana sa mga nakatingin at aking iiwan ang aking mga mahal sa buhay o mga kapatiran. So ngayong gabi, yun ang maging panalangin natin. So spend short time to pray. Dito po sa unahan, kung kayo po'y kinausap ng Panginoon, you can come to the front and say, Lord, this is a message that sink into my heart. And I love to leave a legacy that is pleasing to you and that is a blessing to my family and to my loved ones. I want to be a good testimony
like Enoch, like Abraham, like Noah, like Joshua, like David, or anyone, great men and great women of the Bible. Will you come dito po sa unahan? At yun ang ipag-pray natin. Within 2 minutes, you can pray and say, Lord, thank you for giving me the strength, the power to serve you. And I want to hear one of these days, well done, thou good and faithful servant. Yes, sige po. You just come. Amen po. Nangusap ang Panginoon sa inyo. We spend a little time. Tayo naman ang makipag-usap sa Kanya. Kung kinausap ka, tayo naman ang makipag-usap sa Kanya. Tayo naman ang lumapit sa Kanya. Lumapit siya sa atin. Nagbigay siya ng pagkakataon na lahat tayo, sabi nga, we ought not be a good starters, but we must be also a good finishers. Ano po? Yun ang magandang legacy. I don't want to be like a grass. When you put fire, it becomes so aflamed immediately. It burns immediately. But for a short while only. The fire dies. Hindi po yun ang magandang legacy. Maganda yung apoy na tuloy-tuloy hanggang matapos ng Panginoon ang buhay. Hanggang tumitibok ang puso. Bawat tibok para sa Diyos. Ama naming Diyos, salamat po sa gabing ito. Bless niyo po mga kapasyan inyong mga anak. Salamat sa preacher. Thank you, Lord, for the message. Bless each one of us. To God be the glory. We ask all these things in Christ's name. Amen. 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 Tayo po ay tumayong lahat. Umawit po tayo sa Panginoon. Ano? Then we'll have our offering. Okay. Walking in the service of the Lord. Yun. Keep walking, keep walking. Yan. That's a good way to build your legacy. Amen. Keep walking with the Lord. Let's sing this. First stanza lang, ha? Everyone, sing with us. Jesus wants to keep us in His care. All right, everyone. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word. Every day keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. One more. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Curse now. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word. Every day keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Amen. Brother Jerubin, will you please come, pray, and let us gather our tithes and offering. And then we will have a second offering for Pastor, ha? Para matulungan natin siya sa kanilang project. Nagpapatile sila eh. Tayo yung manalangin. Okay, kapatid. Ama naming banal nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa mga ngaral, Panginoon, na iyong pinadala ngayong gabi. Amen. Kami po ay lubos, Panginoon, na bless, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, na Thank you, Lord. napakahalaga, Panginoon, na ng legacy, Panginoon, na aming iiwan sa mundong ito, Panginoon. Po. Ang maglingkod sa iyo, Panginoon, at yung aming buhay ay mas lalong magamit sa iyo, Panginoon. Amen. At Lord, sa gabing ito,
Aming pong dadalangin, Panginoon, ang aming offering, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga kamay, Panginoon, ay mga kapatid, ay bless niyo po, Panginoon, sa gabing ito. At maraming salamat din po, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon, sa Pastor Conwy, i-bless niyo po patuloy ang kanyang pamilya, Panginoon. Amen. At lahat po ng mga kapatid na nandito. Yes. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Nakaupo na po. Amen. Sarap ng merong magandang legacy, no? Pagka inaalala natin yung mga nakasulat sa Hebrews chapter 11. Yan ang mga legacy. Yan ang ating mga pamana nila. Ang ganda kung sinabi, lolo ko si Joshua, lolo ko si Abraham, lolo ko si ganon, ano? Ang gandang masabing ganon eh. Tapos pag tinignan yung buhay ng lolo mo, wow! Talaga palang ang ganda ng ginawa at paglilingkod at patotoo ng iyong lolo. Yun yung mga pamana eh. Ngayon, hindi naman tayo lahat magiging lolo. May mamamatay bago maging lolo. Oo. Kaya hindi kinakailangan tatanda muna bago magtapat. Tsaka hindi maganda yung paayaw-ayaw. Sabi nga ang mga mananampalataya nagpapatuloy. Hindi pa ayaw-ayaw, hindi pa tigil-tigil. Sinusubok po tayo sa iba't ibang paraan. Kaya ang pagsubok, talagang dapat maging patunay lamang na talagang tayo ay, sabi nga ni Apostle Paul, none of these things move me. Hindi ako nakikilos ng mga ganitong bagay. Dapat po ganun ang marating nating paninindigan. Okay? So, Brad, ano tayo ng offering? Kung sino lang yung meron pa diyan na nating maidagdag pang natin kay pastor. Oo. Pati kayo kung naka-online, gusto niyo magbigay ng love gift kila Pastor Owas. I-text niyo lang sa GCash ninyo kay Brother Eli. Sabihin niyo lang, this is for Pastor Joel Owas. I-type niyo lang po 'yon para lahat pong 'yan pupunta sa atin pong mga ngaral. Napakasikap nitong kapatid na ito. Yung mga missionaries natin, kanya-kanya silang project na nagsabay-sabay. Yung mga needs ng missionary, sabay-sabay. Kaya next Wednesday, may another missionary tayo na magpipreach. Pastor Elazar naman, he will preach. But this Sunday, another missionary, Brother Caleb, will preach to us sa hapon. Kaya let's pray for them. Pag-pray natin ang gawain ng Panginoon. Okay, shall we all stand up, please? Let's close in prayer. Hilingin naman natin si Brother Jason. Brother Jason, halika dito. Ito ay anak ni Pastor Hunsay. This is a pastor's son. Pastor Hunsay from Iloilo. Sige, Brother Jason. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Most gracious and Heavenly Father God, maraming salamat po sa gabing ito po, sa aming napakinggan po na inyong salita. Salamat po sa kay Pastor na inyong ginamit upang po ay maghatid ng inyong salita sa amin, Panginoon. Salamat po sa kabutihan sa araw-araw, sa kaligtasan po, sa kalakasan ng katawan, physical na katawan po. At maraming salamat po sa mga member nandito ngayon po, naway kayo maggabay sa kanilang pag-uwi, Lord God, na safe and sound, and bless Lord and everyone. Just pray. Amen. 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 Okay, magandang gabi sa lahat. Kamayan natin yung ating mga preachers. At ang isa't isa. Salamat po ng marami. Mga naka-online, purihin po ang Panginoon. At patuloy po nating itaas ang kanyang pangalan. Amen. Lahat ng mga galing pa sa trabaho, you just came. I know some of you are so tired, and yet you just came with the joy of the Lord. Salamat po sa Panginoon. Tuloy-tuloy mga kapatid, tuloy-tuloy ang pananambahan ng Wednesday night. Mga estudyante, keep on. Amen.